Pababagsakin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga nalalabing kasapi o grupo ng Rebelding New People's Army o NPA bago matapos ang taong 2024. Ito ang ipinahayag ni National Security Advisor o NSA Eduardo Año kahapon April 5 kung saan sinabi nito na may nalalabi pang 11 guerrilla fronts ang NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kasalukuyan. Kabilang narito ang mga natitira nilang miyembro, partikular ang 26 na vertical unit at party organ na sakop ng 27 sub-regional committees at 40 regional party committees ng NPA. Tiniyak naman ng kalihim na magpapatuloy ang pinalakas na operasyon ng militar laban sa mga rebelding grupo ng NPA para tuluyan ng matigil ang kanilang presensya sa Pilipinas at makamit na ang kapayapaan. Tugon din anya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sandataang Lakas ng Pilipinas na paigtingin ang kanilang laban para sa kaligtasan at magandang kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Dagdag pa ni Secretary Año, kahit na nagkaroon ng transisyon ang Armed Forces mula internal patungong external operation para ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, marami pa rin umanong tungkulin ang Armed Forces dito sa loob ng bansa. Siniguro rin itong itataguyod ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang anti-communist roadmap hanggang sa pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaugnay nito, sinabi ni Assistant Director General at tagapagsalita ng National Security Council o NSC na si Jonathan Malaya na magpapatuloy ang military operation sa Abra, Northern Samar, Bicol Region at iba pang mga lugar sa bansa sa mga susunod na buwan. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagkakaroon ng halos araw-araw na mga armed encounter ang militar, hindi lang laban sa mga miyembro ng NPA, kundi pati na sa mga local terrorist group sa Pilipinas. Binigyang diin din ni General Browner na sa oras na matuldukan na ang operasyon ng rebelding grupo, saka naman aniya tututukan ng AFP ang pagsasanib puwersa ng Armed Forces para depensahan ang teritoryo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.